Magandang araw mga kababayan. So narito po ako ngayon sa Pagdan National High School at kasama ko ngayon ang isa sa ating mga na-interview. Kung naalala ninyo, noong career day namin, isa sa mga na-interview kong estudyante doon ay ito, si Miko. Okay, so nagkaroon ako ng ideya na kailangan ko siyang kausapin muli para maging malinaw sa atin kung ano ba talaga ang kanyang pangarap sa buhay. Miko, magandang araw sa iyo. Kumusta ang pagiging estudyante? Personally sir, okay pa. Parang kapag sabay rin kuan problema sa eskwela o projects and kuan liwat pamilya and kuan. O parang sasabay ko through may through sa pamagitan ng aking kakayahan sa pag-aaral. Okay, so Sige. bakit nabanggit mo na problema sa school at sa pamilya? Sa school, parang sa school, problema sa school ay projects. Minsan na Bakit nahirapan ka ba gumawa ng mga projects? minsan pag grupo sir, pag isa ka lang gumagawa dahil yung mga grupo mo hindi nakiki-operate. Subali kapag kayo ay nasa grupo, kapag ang project ninyo sa subject ay grupo, pinapabayaan ka ng mga kagrupo mo. So, Minsan. hindi ba sila tumutulong? Minsan sir, minsan ako nang gumagawa dahil ganun busy sila tapos walang pakialam minsan. Walang pakialam. So, inako mo na lang ang paggawa ng mga project. Kaya ko man sir. Okay. So, ano naman ang problema sa pamilya? First, actually sir, kaming pamilya ay hiwalay ganun, parang broken family kami nga. Parang sa rason na naghiwalay yung ama ko at ina. Bali. Kayo pala ay hiwalay ang magulang. Yes. So, hindi na sila, sino ang kasama niyo sa bahay? Yung ama ko lang. Yung papa mo. Saan ba kayo sa Mumbon? Opo sir. Mumbon. So, bali, ang kasama niyo na lang sa bahay ay papa. Ang mama niyo nasaan? Sa Manila po. Sa Manila. May pamilya na iba? Parang ganun lang. Parang ganun. So, parang wala na kayong masyadong balita sa kanya. Parang ganun. Minsan, nag-uusap rin. Minsan. Nag-uusap pa rin sa cellphone. Ang mama mo ay taga rito rin? Opo. So, umuwi-uwi din? Hindi. During yung pandemic kasi, komplikado yung buhay. Tapos dumagdag pa yung ama ko, naging para inom ang alak, naging addict. Tapos, ganun, parang nagkaroon ng problema. Tapos, during ito nga time, yung time na yon, parang nasipan ng ina ko na pumunta na lang sa Manila para magtrabaho. Tapos hindi na bumalik? Parang, ako, may mapansin ako nandito pa si mama. Parang, ganun, parang mayroon siyang galit na may problema na sa papa mo. Parang ganun nga, may problema na sila. Tapos, hinintay niya lang ng tamang pagkakataon. Tapos, during pandemic, dun na, pumunta na siya. So, mula pandemic, hindi pa umuwi. O umuwi naman. Okay. So, ano ba ang sitwasyon kapag na wala walang ina sa isang bahay? So, paano ba kayo sa loob ng bahay? Wala. Parang malungkot minsan. Naisip ko nga kami lang dalawa, tapos naisip ko ang mga nakaraan dati, parang Yung kasama mo pa? parang masaya, tapos parang masaya, tapos nagkikwentuhan, basta lahat Tapos na bigla na lang nag-iba. Bigla na nag-iba na lang kasi wala na. Okay. So, ang kasama mo ngayon sa bahay ninyo ay ang papa mo, ikaw, tapos ilang kapatid mo ba nga sa bahay ninyo? Ilan ba kayo magkakapatid? Actually sir, 10 po, tapos namatay po yung isa. So, siyam. Siyam na lang. Pang ilang ka ba sa siyam na magkakapatid? Huli. Bunso ka? Opo.
So, ibig sabihin, may mga kapatid ka na may asawa. Opo. So, nandyan din sa inyo nakatira. Okay, so, Ay, hindi. Andun na po hiwalay sa na. Balaga. Bukod na. Lain. Pero may mga kapatid ka na nandyan din sa Mumbon. Wala. Wala. Yung ate ko, isa na lang nandun sa San Andres po. Nandun po siya. Nakakapag-asawa pa ng taga doon. Kapag-asawa ng taga San Andres, Kaltalogan. Okay. Sino ba yun? Ginelen po. Si Jinilin. Naging estudyante ko rin yun siya. Okay. So ngayon, kasi nga, bunso ka, ikaw na lang ang anak na nandyan sa bahay ninyo. So sa bahay ninyo, kayong dalawa na lang ng tatay mo. Opo. Ang lula, wala kayong mga ibang kasama sa bahay ninyo. Wala po. So paano ang di ba? Ang trabaho ng papa mo, Answer, tricycle driver na po, sir. nagtatricycle sa Katbalogan. Yes po. Okay, marangal din naman na trabaho. Tsaka malakas ang kita niyan ngayon. Opo. Kasi mainit, kailangan ng iba, mahirap maglakad. So tricycle na di padjak. Opo. Okay, so nagpapadjak pala ang papa mo. Okay po, sa ayan po mga kababayan. Ito po si Miko ay anak ng isang nagpapadjak. So yung di padjak na parang bike na may sidecar, parang ganun. Okay. So kahit papano, na iraraos naman ang mga panggastusin araw-araw. Okay. So, napoprovide naman ang pagkain, mga projects mo, pag-aaral mo. So, ikaw na lang pala ang pinagkakagastusan ng papa mo. Pero walang asawa. Wala pa. So, kayong dalawa lang. So, buti hindi pa siya nag-asawa. Hindi. Kasi, di ba? Kasi, nakarelate ako sa ganyan kasi broken family din. Okay. Sige, so, kayong dalawa na lang ng papa mo, ikaw naman ay nasa grade 11 na. Grade 11. So, next year, ikaw ay gagraduate na ng senior high school. So, natanong kita, nakausap ko kasi ito siya, nakausap ko to si Miko noong career day. Isa siya sa mga na-interview ko at ito po ang naging usapan namin noon. Balikan lang po natin mga kababayan. So, Miko, ano bang pangarap How mo will you maging? communicate your drawings to Actually, people? I would like to being lawyer, psychology, psychology. Because Bakit naka-teacher's uniform ka? in the future? personally, bugan na piritan na ako, sir, na no choice, tapos Skills. parang ganun na nga. Pero mababaruan mo pag But gusto mo. in the realistic, Mapaparoon I would mo like naman niya, being 7 years program. na psychology pag-train. because I like, Okay. in terms of, I like to being psychology because Thank you, sir. May data? parang gusto kong makatulong sa ibang tao na paglaban ng aking sarili. Okay, maraming salamat. So, nung na-interview kita sa career day, naka-teacher's uniform ka, pero nung tinanong kita dun sa pangarap mo, ang pangarap mo ay maging Psychology. psychologist. Diba? Kasi gusto mong maging psychologist. So, bakit psychologist ang pangarap mo? Ano, sir? Alam mo bang trabaho ng psychologist? Actually, sir, parang binabawi ko lang. During ng career day, parang in-explain sa akin Kuya Jeff, yung teacher. Parang nainganyo ako, akong mag-teacher. Kinausap ka nung speaker? Hindi, parang narinig ko lang sa kanya. Narinig mo lang yung sa speech niya. Na madali lang. Ay, sa message niya. Madali lang mag-teacher. Okay. Tapos, So, tapos isa rason kung bakit ako. So, kung teacher, dahil mayroon akong, parang, ang si Sir Romeo, parang, siya ang naging role model para sa akin. okay. Dahil, bukod sa pagiging guro, marunong siyang parang, Halubilo sa mga parang, hindi siya, parang, barkada. hindi estudyante lang ang turing niya sa amin. Parang pamilya. Ah. Okay. Sige. So,
bukod pala dun sa na-interview kita na gusto mo maging attorney, gusto mo maging psychologist, ngayon naman, ang gusto mo na ay maging teacher. Pagkatapos nung naging Nagbago isip. speaker. Pagkatapos ng sinabi ng speaker na ang teacher ay ganito, ganyan. Oo, Yung parang sinabi ni ang Sir ganyan. Jeff. Okay, so na-inspire ka ng isa sa mga speaker ng Career Day. So meron na naman tayong na-inspire sa ginawa nating Career Day. So, si Miko ay gustong maging guro dahil sa mga narinig niya kay Sir Jeff. Okay, di ba? So, ganun ang naitutulong sa estudyante ng Career Day kasi kung hindi pa malinaw sa'yo kung ano ang gusto mo talagang marating sa buhay, nagkakaroon ka ng pagkakataon para maging mapag-isipan ng maigi kapag nakarinig ka ng mga testimony mula sa mga speakers. So, maganda po ang naidudulot ng Career Day sa mga estudyante na tulad ni Miko. So, gusto na munang maging teacher kasi na-inspire ka din kay Sir Romeo. Dahil nakikita mo na magandang maging teacher kasi nagiging role model at may impact sa buhay ng isang estudyante. So kung ikaw ay mag-education, anong major ba ang kukunin mo? Ano po? Oh, Bachelor of Secondary Education. Ang major? Kasi pag secondary education, may major ka na. English po. English. Okay, Sir Romeo, mapi yun eh. English po ako, sir. Na-inspire ka lang niya, pero ang gusto mong major ay English. Okay, so maganda rin naman. Ba't ang dami yung gustong mag-English major dito? Di ba? Kahit yung mga graduate namin nung naunang mga taon, English din ang gusto. Okay, sige. So, BS Ed, English. Meron naman sa SSU. Yes, iba meron sa SSU. At least meron kang pangarap na gusto mo talagang marating. Okay. So, kapag ikaw ay nag-aral ng college, ang susuporta sa iyo ay ang papa mo. Pero sa plano ko sa mag-working student ako. Working student? Yes. Di ba pag working student, ang hirap nun. Mahirap Kakayanin pag ko. working student dito sa atin. Oo, boss. So, mahirap. So, ano ba ang plano mong pagtrabahuan? Kahit ano, basta makatustos lang sa gastusin. Tapos sa pag-aaral. Kasi kadalasan kasi ang trabaho dito sa Katbalogan ay pang-araw. Di ba? Tapos ang klase naman ay pang-araw din. So, Pwede, pwede naman dishwasher, parang ganyan. sa mga Ano yung restaurant. Sa mga restaurant. Restaurant. Meron namang mga restaurant na gabi ang operation din. So, pwede ka dun mag-apply sa kanila. So, mag-aaral ka, tapos, bakit hindi ka nalang mag-focus sa pag-aaral? Meron namang, may papa ka pa naman. Parang sa tingin ko, parang hindi niya, parang matanda na kasi. Matanda na. Next, sa November 3, mga 60 na senior citizen na pa. So, ngayong November, 60 na ang papa mo. So, sa tingin mo ay matanda na, sa baka hindi nakayanin. Pero alam mo kapag ganyan kasi, kapag ang mga tatay natin ay batak sa trabaho, tapos bigla nating pinatigil, manghihina yan sila eh. So, kailangan tuloy-tuloy lang sila sa pagtatrabaho. Kasi kapag pinatigil natin biglang manghihina, tapos ang daming sakit na dadapo. Ganun kasi ang nangyayari. So, hindi naman siguro yan siya titigil. Siguro babawasan lang. Kung halimbawa ngayon, mula umaga hanggang gabi, nagtatrabaho, siguro mga half day na lang, mga ganun na lang. Huwag biglain kasi mahirap din. Nakasalalay kasi ang kalusugan doon. Okay. So, at least ikaw na ang bunso. Di ba? Pwede ka naman tulungan ng mga kapatid mo. Di ba? Marami naman kayo. So, mga kapatid mo ba, may kapatid ka bang may magandang trabaho? Parang pabrika lang. Pabrika? Ang So, lahat ba ng kapatid mo nasa ibang lugar? Maliban kay, kay Jenilyn? Nandun sa Manila. Sa Inaw. Sa mama mo? Sa Sa mama. Maynila? Nandun sila lahat. Okay, so, kasi marami kayo, Siyam eh. Ambagan lang. Di ba? Ganun naman ang ginagawa kapag magkakapatid, ambagan. Kagaya ng ginawa namin noon, ng kapatid ko. Nung nag-aral siya, ako ang gumastos. Tapos, pagka-graduate na niya ng college, nag-stop ako magtrabaho kasi ako naman ang nag-aral. Tapos sila naman ang sumuporta sa akin. So, ganun ang ginagawa namin. So, pwede rin gawin ninyo yun, yung ganun. Suportahan lang.
Kasi kapag meron kasi isa sa mga kapatid ang nakapagtrabaho ng maayos dahil nga nakatapos ng pag-aaral, 'di ba ibabalik mo rin 'yun sa kanila. Diba? Ibabalik mo rin sa kanila kung ano ang sakripisyo na ibinigay nila sa iyo. Parang ganoon din. Halimbawa, ikaw naman ay sinuportahan ng tatay mo, iginapang ka talaga hanggang makatapos ka ng kolehiyo. Sana makapasok ka sa SSU kasi walang tuition. Kasi kung hindi ka makapasok sa SSU, BSED, English, meron naman 'di ba, isa pang school na nag-offer ng BSED English, kaya lang private. So 'di ba, malaki ang tuition. So kailangan mo talagang pagsikapan na makapasok ka dun sa SSU, public school. Pero kaya mo 'yan kasi 'di ba, sabi ko pa nga sa inyo, ang gagamitin ninyong card sa pag-enroll ay grade 11 na card. Kasi hindi pa tapos ang grade 12 enrollment na. So, kumusta ang grado sa grade? Kumusta ang grado mo? Okay lang, parang malaki din. Mataas naman, matataas. So, ang pinakamataas mong grado ay 96 pa. 96? Kasi May 96 ka. Anong subject? sa'yo, pagbabasa. Sa akin. Ako pa lang nagbigay sa kanya ang pinakamataas niyang grado. So, ang binigay kong grado sa iyo sa pagbasa ay 96. Napakataas mo na. 96. Kasi binibigay ko naman po sa kanila kasi kung ano ang nandun sa record ko, yun ang inalalagay ko. Hindi ko binabawasan. Okay, so ibig sabihin, sa quizzes, sa performance, at saka sa exam ay matataas ang nakukuha mong grado, di ba? Perfect ka ba lagi? Yung tag, dalawa lang. Dalawang perfect mo na. Hindi po, quiz. sir. Minsan dalawang mali, tatlo. Parang ganyan. Dalawang mali, minsan isa, tatlo, ganyan. Kung makukuha mo talaga ang 96. Okay, so mataas yung 96. Tapos ang pinakamababa mong subject, grado sa subject, Actually, sir, 89 po sa statistics and probability. probability and statistics and probability, mathematics. Opo, sir. So, nahirapan ka ba sa math? Opo, sir, parang doon naman parang nung una kasi yung sa grade 4, matalino naman ako sa math. Sa elementary? Tapos, anong nangyari? Ba't Parang parang naging gapla po ang yung pandemic. Yung pandemic. nung pandemic Parang kasi hindi ako hindi interesado. face to face, sariling sikap. Yes. So dahil sa pandemic parang nawala ang ano mo sa numero. So ganun pala ang epekto ng pandemic. Okay. Bakit ilan ba ano ba ang grado mo sa statistics? 89 po, sir. 89. 89. So hindi umabot ng line of 9. So ang general average mo ay 92 po. 92. So ang iba ay medyo nandito rin lang sa 92 ang grado mo, 92, 91. May 92 po, tapos 95. May 95 din. So matataas pala ang grado mo. So lagi ka naman kasing honor student, diba? So may pagkakataon na ba dito sa high school na hindi ka pumasok sa honor? Opo. Actually po, sir, sa grade 11 lang po ako nasalid sa mga ganyan. So sa junior high hindi ka pa talaga nakakasali? Sa grade 8 lang po dahil parang adun epekto ng pandemic, parang naging gap. Okay. So ibig sabihin nung junior high school ka, parang hindi ka nakakasali sa mga recognition day. 88 na po. Okay, so grade 8 lang. So pero nung nag-senior high school ka, mula sa first grading, lagi kang nakakasali. O di ba? So minsan kasi kailangan mong ilabas ang talento mo. Kasi dito sa senior high school kasi kung ano talagang pinapakita mo, yun ang magiging grado mo, di ba? Hindi ko naman sinasabi na sa junior high school hindi ganun. Siguro lang hindi ka masyadong nagpakita ng kakayahan mo. Okay, so at least siguro dito sa senior high school na challenge ka, ano? Kasi 'di ba, sabi nila pag mag-senior high school ka daw dito, makikita mo ang mga teacher na 'di ba, laging pantakot nga pag senior high school kayo, patay kayo sa mga teacher. Pero hindi naman ganoon, 'di ba? 'Di ba? Lahat naman kami sa senior high school mababait. Mabait. Okay. Sige. Okay, so at least ngayon, naipakita mo ang iyong kakayahan sa grade 11 at magagamit mo ang card mo ngayon sa grade 11 pag mag-enroll ka ng college, di ba? Sa entrance
pag magpapalista ka para sa entrance exam, yung nagagamitin kasi. I-xerox yun at saka ipapasa doon sa SSU bago ka makapag-entrance exam. So, patapos na ang grade 11, sa tingin mo ba ay ngayong 4th grading, pasok ka pa rin sa ano? Parang ganun na. Okay, at least positive ka, makakapasok ka, di ba? Pasok pa rin sa finals. Okay, so kasi mga kababayan, itong si Miko Fred ay isa sa mga nag-excel na estudyante namin dito sa TVL, Senior High School. EIM, TVL. Electrical Installation and Maintenance. So, mataas din ang grado mo sa EIM. 90 lang po. Ha? 90. 90. Yes. So, at least 90 na. Kasi ang 90 sa EIM ay napakataas na niyan. Okay, napakataas na niyan. Okay. So, at least may plano ka. Lahat ba ng mga plano mo sa buhay ay ikinukwento mo sa iyong magulang? Hindi. Ano po sir, parang personally po, parang lumaki ako. Hindi, nag-open up. Hindi ka nag-open Walang up? pakialam, parang hindi ako sinasabi. Even ang problema ko, parang ganun, sinusolo Kahit ko lang. mga problema mo, sinusulo mo na lang. Di ba ang hirap nun? Kasi wala kang paglalabasan kung ano ang iniisip mo, ano ang nararamdaman mo. So walang karamay. So, sa bahay ninyo hindi ka nag-uusap na, madalas ng papa mo. Hindi, parang ganun, walang pakialaman. Baka kailangan mo lang ikaw ang mag-reach out. Ikaw ang lumapit kasi matanda na eh. Kailangan mo rin siyang kumustahin. Baka pagod. Di ba? Kasi ang mga parents natin minsan kahit hindi nagsasalita yan, sinasarili na lang nila. Kailangan din nila ng damay ng isang anak. Kasi di ba matanda na sila. Siguro pag sinabi mo lang, kahit sa simpleng pangungumusta mo lang sa kanya, mararamdaman mo yan. Parang, once kasi nasanay ka na, parang ano, Mahirap baguhin ang nakasanayan, di ba? Kasi kung sanay kang, mm, pero umuwi araw-araw, diyan sa inyo, umuwi araw-araw. So, paano yan pagkagising? Wala lang, hindi ka nag-uusap. mag-usap lang kung kailangan. Kung kailangan lang. Parang pagkain, parang gano'n. Kain na, gano'n. Tapos, iba. I-try mo, subukan mo minsan, kumustahin mo ang papa mo. Oo. Parang, Huwag kang mahiya. Kasi, di ba, matanda na yan. Kasi nga, kagaya sa experience ko, kung kailan wala na saka ko naramdaman na, saka ako nagsisi kung bakit hindi ko pinakita sa kanya. Kasi nung namatay ang father ko doon, talaga parang nag-flashback sa akin na bakit hindi ko man lang pinakita sa kanya, hindi ko man lang sinabi sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Di ba? Kasi dahil nga nasanay din ako na hindi talaga ako nagsasalita ng nararamdaman ko. Kasi parang feeling ko awkward. Di ba awkward? Kasi nga hindi tayo sanay. Pero ang isang bagay kapag naumpisahan na kasi, nagiging parang normal na lang para sa atin. Di ba? Kasi sabi nga nila, ang hirap magsabi ng I love you sa parents, di ba? Ang hirap magsabi ng mahal kita sa parents, di ba? Mahirap talaga yun kapag hindi tayo sanay. Kahit nga ako hanggang ngayon, hindi ko pa rin nasasabi sa nanay ko. Hindi ko pa rin nasasabi, nawala na lang ang father ko, hindi ko nasabi sa kanya mga ganong salita. Pero at least, nangangamusta ako. O kumusta man ka mo, Dida? Kumusta naman kayo dyan? So, ganyan. So, minsan itry mo, kumustahin ang papa mo. Baka kasi ang papa mo ay meron din pinagdadaanan, diba? Tapos, pwede ninyong pag-usapan ang tungkol sa'yo. Diba? Kahit mag-request ka lang pa, pwede ba ngayong pero pag nagre-recognition, pumupunta dito. Sino ang nag-ano sa'yo pag recognition? Wala, teacher lang po. Teacher, classmate. Hindi, teacher si parang yung Elena sa Romeo lang po. Bakit hindi mo sinasabi na may may honor ka? Alam niya. Hindi ko. Sabihin mo, baka pag sinabi mo, papang tawag mo. Tatay lang. Tatay, may honor ako, baka pwede naman ikaw magsabit sa akin ng ng medal. Parang gano'n. Kasi, di ba, napakahalaga kasi sa isang magulang ang mga nararating ng isang anak. Kasi di ba ang achievement ng anak, ang achievement ng isang anak ay karangalan din naman niya ng magulang.
di ba? So kailangan lang natin talagang i-recognize sila sa buhay natin. So ganun. So, 'di ba? Kasi ngayon naman malapit na ang recognition. Ang recognition ay malapit na. So, kailangan meron kang magulang na kasama. So, anong plano mo ngayong recognition? Kasi isa ka sa mga may medal, ganun. Awan parang may parang kasi na lang para pipilitin. Mm-mm. Sabihin ko na lang. Sabihin. Oo, sabihan mo. Kasi maglalaan niya ng oras. Kasi 'di ba, sabihin mo, tay, nakakuha ko ng award ngayon. Sabihin mo lang na gusto mo sana na siyang magsabit sa'yo ng medal. Kung pupunta yan, kasi magiging proud yan sa'yo. Magiging proud yan sa achievement mo. So, bakit mo naisip noon na psychology? Parang pag-aralan yung mentally, physically ng isang tao. Oo. So, naisip mo noon ang psychology kasi gusto mong pag-aralan ang iniisip ng tao. Oo. Okay. So, Fresh. pero alam mo kung ano ang nagiging trabaho ng isang psychologist. Yung pag-aaral lang po sa parang more in research yata di. Research, Hindi. iba na. Ay, Scientist naman ito. O parang pag-aaral yung mga Behavior kasi yan. behavior ng isang tao. Behavior ng isang tao. Kasi ang alam ko kasi kapag nagtrabaho ka ng kapag graduate ka ng psychology, ang nagiging trabaho mo ay, 'di ba kapag mag-a-apply ka sa isang kumpanya, sila ang mag-i-interview sa iyo, sila ang magpapa-exam sa iyo. So bago ka makapasok doon sa kahit sa school, bago ka makapasok doon sa isang kumpanya na pagtatrabahoan mo, dadaan ka muna sa mga interview. Psychologist ang mag-interview diyan. Kasi na-assess nila ang pag-uugali mo, kung paano ka sumagot, kung paano ka kumilos, ganyan. Tapos, kapag psychology graduate ka, kahit sa school, kapag papasok ka sa university, halimbawa SSU, di ba may interview? Di ba nakapila pa nga dyan pag may interview? Yung mga nag-interview dyan, graduate ng psychology. Yan ang mga nagiging trabaho nila. Nag-interview, parang sa dito niya. Tapos, nag-a-assist ng mga empleyado na papasok sa isang kumpanya. Sa kanila lahat yan. So, ganun ang trabaho ng isang psychologist. Pero ang una mo talagang binanggit, attorney, lawyer. Parang gusto ko rin yan. Gusto mo rin maging lawyer. Mahilig na akong mag-debate lang ganun. Debate. So, hindi mo naman kailangan makipag-debate lagi. Mag-attorney. Kasi minsan, pirma lang ng attorney. Mahal na. Tapos consultation pa lang. Diba, magkano na ba? 10,000, 5,000 consultation pa lang. Tapos kapag attorney naman ang gusto mong maging lahat ng kurso, pwede kang kapag graduate ka ng isang kurso, pwede kang mag-proceed sa pagiging attorney. So kahit education ka, kung teacher ka, pwede kang mag-attorney. So kung psychology ka, pwede ka rin mag-attorney. Pwede nga halimbawa, accountant ka, pwede kang mag-attorney, di ba? CPA lawyer ang tawag nila. Kahit engineer pwedeng mag-attorney. So lahat ng mga kurso pwedeng mag-proceed to law. Kaya pwede lahat yan. Kaya lang, mag-aaral ka uli ng 4 na taon. So, at least nagbago pa lang isip mo. Okay po, so yan po mga kababayan. Ito po si Miko Fred ay anak ng isang nagpapadyak. Okay, so ang pangarap niya ay maging isang teacher. Gusto niyang mag-aral ng education based and major in English. So, ang plano rin niya ay working student kasi sa tingin niya ay matanda na para magtrabaho ang kanyang ama kasi magsi-senior citizen na siya ngayong taon. Okay, so ganun din po ang aking apila. So baka gusto may mag-sponsor sa pag-aaral ng isa sa mga katulad ni Miko. So kung meron tayong mga kababayan dyan na nasa abroad na nakapanood ng video na to, pwede nyo akong kontakin sa aking messenger account dahil napakarami pong mga estudyante dito sa aming school ang hindi nakapag-aaral ng college dahil nga sa kapos ang mga magulang. So, meron namang sinusubukan pa rin na mag-aral sa college kaya lang hindi natatapos dahil nga sa kakulangan ng financial na bagay. Financial problem talaga lagi. Nagiging dahilan kung bakit ang isang mag-aaral na may pangarap ay kinakalimutan, hindi naman kinakalimutan,
nahahadlangan ng pagiging mahirap ang mga gusto nilang marating sa buhay. So, kahit sabihin pa nating libre o walang tuition ang college, hindi lamang naman kasi tuition ang binabayaran sa kolehiyo. So, kailangan mo pa rin ng panggastos, kagaya ng sitwasyon ni Nico. So, kailangan ng boarding house, kailangan ng pagkain. Dahil ang barangay namin ay sasakay pa, magta-travel pa mula rito hanggang Catbalogan City kung saan ang mga kolehiyo ay nandoon. So, kailangan pa rin ng pera, panggastos. Sa boarding house, mataas ng bayad. So, pagkain, ganun din. Okay, pamasahe, ganun din. Tapos ang projects pa. So, mahihirapan talaga kapag ang isang mag-aaral ay anak ng isang ordinaryong mamamayan na ang kinikita ay halos hindi pa nga sapat sa pagkain. Sa pagkain pa lang kulang na. So, mahihirapan ang mga estudyante na ipagpatuloy ang kanilang mga pangarap. So, maraming mga katulad ni Miko na may mga pangarap pero nangangamba na baka mahirapan pagdating sa kolehiyo. Pero at least ang pangarap nila ang nagiging fuel kung bakit nagsisikap pa rin sila. May mga scholarship, di ba? May mga scholarship naman. So, pwede kang mag-apply ng mga scholarship. Province, meron yan. Tapos di ba meron tayo ditong Tingog? Mag-apply ka sa Tingog scholarship pag mag-college ka. Kasi malaki ang nakukuha dyan eh. Tapos mag-apply kayo sa CHED. Diba? Lahat na lang ng mga scholarship, applyan nyo lahat yan. Malay natin, isa sa mga yan ay sumagot. Diba? Napakalaking tulong ng mga scholarship na binibigay ng mga iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa mga kabataan na katulad mo na nangangarap na mga tapos ng pag-aaral at kahit paano ay mairaos sa hirap ang pamilya. Diba? Kasi ang isang miyembro ng pamilya na magtagumpay, kasama niya sa pag-angat ang buong pamilya, di ba? So, pag may isang miyembro ng pamilya na nakatapos at nakapagtrabaho ng maayos, tutulungan niya ng ibang miyembro ng pamilya, di ba? Tutulungan. Yun, ang wish ko na lang sa iyo, Miko, ay sana ay matupad mo lahat ng pangarap mo. Sana 5 years from now or 6 years from now, isa ka na sa mga guro na nagtuturo dito sa school. So kung ikaw ay magiging guro, naisip mo bang pwedeng magturo ka rin dito sa school? Dito, sa Pangdan National High School? Okay, so pangarap po rin na dito makapagturo. Para nandito lang, di ba? Maraming salamat, Miko, sa panahon. At bago ko tapusin ang panayam ko sa iyo, ay may ibibigay ko sa iyo. Di ba? Alam mo na to. So, ito. So, mga kababayan, ibibigay ko para kay Miko ay 100 piso pandagdag sa baon niya ngayong araw. Para kahit papano ay magpapasalamat na rin to sa binigay niyang oras at panahon sa panayam na ito. So, para sa iyo, Miko, ang 100 piso. Okay, so maraming salamat sa panahon, maraming salamat sa oras, at maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong buhay para sa ating mga kababayan na nanonood. Sige, yun lamang po mga kababayan, yun lamang mga kaguro. Maraming salamat at paalam. Bye-bye.